Darating ang araw na gagapang sa putikan, ang mapang-aping tiyahin na iyon, at ang kanyang sakim na anak, habang dahan-dahan kong binabawi ang bawat sentimo na ninakaw nila sa aking yumaong ama. Mapapanood ng buong bansa ang kanilang kahihiyan, habang hawak ko ang isang lihim na kasunduan. Nawawasak sa kanilang buong imperyo, isang kasunduang nagsimula sa isang pirasong papel. Nalihim kong itinago mula sa kanila. Ngunit bago ko marating ang rurok ng aking tagumpay, kailangan ko munang dumaan sa apoy ng gabing ito, kung saan ang aking kalayaan ay ibinenta ko kapalit ng isang pagkakataon na makabawi. Isang malamig na gabi nang magbago ang lahat sa aking buhay dahil sa isang tawag na naghatid ng lason sa aking pandinig. Isang simpleng tindera ka lang ng tinapay, Angela. Huwag mong isipin na ang 10 milyong pisong ito ay dahil mahal ka ng boss ko. Pambili lang ito ng iyong katawan at pirma para makuha niya ang kumpanya, kaya matuto kang lumuhod at magpasalamat. Ang boses na iyon ay nagmula kay Attorney Sandoval, ang personal na abogado ni Gabriel Villanueva, na kanina pa walang tigil sa pagdidikta ng aking kapalaran sa kabilang linya. Huwag ka nang mag-inarte, Angela. Patuloy ng abogado, ang kanyang boses ay puno ng mapang-akit at mapagpanggap na tono na tila ba gumagawa siya ng isang malaking pabor para sa akin. Wala ka ng negosyo, wala ka ng tindahan. Sino ba naman ang mag-aakalang ang isang tulad mo ay bibigyan ng pagkakataon na maging asawa ng isang CEO? Tanggapin mo na ang katotohanan na ito lang ang tanging paraan para mabuhay ka at ang pamilya mo. Hindi ako sumagot. Pinakinggan ko lang ang kanyang pagmamalaki habang nakatitig ako sa mga lumang dokumento sa aking lamesa. Sa tabi ng aking telepono may isa pang kagamitan na dahan-dahang umiilaw. Isang tawag mula sa ospital ang pumasok. Mabilis ko itong sinagot habang nakabitin pa rin sa linya ang mayabang na abogado. Ma'am Angela Cruz, ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng kaba at pagmamadali. Tumataas po ang presyo ng lola ninyo at kailangan po siyang isalang sa agarang operasyon sa puso. Kailangan po namin ng depositong 1 milyong piso bago namin simulan ang pamamaraan. Kung hindi po ito mababayaran sa loob ng 30 minuto, kailangan po nating ilipat ang pasyente sa charity ward at hindi namin magagarantiyahan ang kanyang kaligtasan. 30 minuto. Ang oras ay dahan-dahang lumilipas na parang isang lubid na unti-unting sumasakal sa aking leeg. Kung hindi ako kikilos ngayon, mawawala ang tanging taong nag-aruga sa akin matapos mamatay ang aking ama. Walang luha na pumatak mula sa aking mga mata. Ang aking puso ay naging kasing lamig ng yelo. Inilapag ko ang aking telepono nang hindi nagpapaalam kay Attorney Sandoval. Kinuha ko ang aking itim na leather bag, inilagay sa loob ang mga dokumentong nagpapatunay na ang Villanueva Holdings ang lihim na bumili at nagpasara sa aking maliit na negosyo sa palengke upang pilitin akong sumuko. Kinuha ko rin ang lumang panulat ng aking ama, ang natitirang alaala ng kanyang karangalan, bago siya pinatay at binansagang magnanakaw ng pamilyang Villanueva. Sumakay ako ng taxi patungo sa nagtataasang gusali ng Villanueva Holdings sa gitna ng lungsod ng Makati. Habang ang sasakyan ay bumabaybay sa trapiko, pinanood ko ang pagpatak ng ulan sa bintana na parang mga luhang hindi ko kailanman hahayaang makita ng aking mga kaaway. Nang makarating ako sa lobby ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin mula sa bentilasyon. Ang aking mga hakbang ay matatag at walang pag-aalinlangan sa ibabaw ng makintab na marmol na sahig. Isang receptionist ang sumubok na harangan ako. "Good evening, ma'am. Do you have an appointment with Mr. Villanueva?" Tanong niya nang may mapanghusgang tingin sa aking simpleng kasuotan. Tumingin ako sa kanya ng may banayad at malamig na ngiti. "Sabihin mo sa kanya ang kanyang bagong asawa ay narito na upang kunin ang kanyang unang kabayaran." Bago pa siya makatawag sa seguridad, pumasok na ako sa elevator at pinindot ang pinakamataas na palapag. Ang bawat palapag na aking nadadaanan ay tila nagpapabilis sa tibok ng aking puso, ngunit pinanatili ko ang aking mukha na walang emotion. Pagbukas ng pinto ng elevator sa pinakamataas na silid, sinalubong ako ng tahimik na karangyaan. Dire-diretso akong naglakad patungo sa opisina ni Gabriel Villanueva. Walang katok, walang paalam, binuksan ko ang malaking pintuang kahoy. Nakaupo si Gabriel sa likod ng kanyang malawak na lamesa, nakatitig sa kanyang laptop,
habang ang liwanag nito ay nagpapakita ng kanyang matalas at gwapong mukha na tila inukit mula sa bato. Nag-angkat siya ng tingin ang kanyang mga mata, ay nanliit sa gulat nang makita ako. Angela, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang kanyang boses ay malalim at walang bakas ng emotion. Naglakad ako palapit sa kanyang mesa at inilapag ang aking bag. Kinuha ko ang folder ng mga ebidensya at dahan-dahang inilatag ito sa harap niya. You wanted a desperate woman to sign your contract, Mr. Villanueva. Panimula ko, ang aking boses ay patag ngunit may talim na parang kutsilyo. Too bad you targeted the wrong bakery. Tumingin siya sa mga dokumentong nagpapakita ng mga illegal na transaction ng kanyang kumpanya na sumabotahe sa aking tindahan. Bahagyang gumalaw ang kanyang panga, ngunit hindi siya nagsalita. I know what you did. Patuloy ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. You bought my landlord, you forced my suppliers to back out, and you left me with nothing, all because your grandfather's will demands you to be married in 6 months to inherit this empire. It's just business, Angela. Sa wakas ay sumagot siya, ang kanyang tinig ay walang pakialam. You need money for your grandmother and I need a wife. It's a fair transaction. Isang transaction, pal. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kung gayon, baguhin natin ang mga alituntunin. Hindi ako pipirma sa kontrata ng abogado mo na naglalayong gawin akong alipin ng pamilyang ito. Narito ang aking mga kondisyon. Inilabas ko ang isang bagong papel mula sa aking bag at inilapag sa ibabaw ng kanyang ebidensya. Una, magpapadala ka ng 1,000,000 piso sa ospital ngayon din. Mayroon ka na lamang 25 minuto bago mamatay ang lola ko. Ikalawa, magkakaroon tayo ng ganap na paghihiwalay ng ari-arian. Ang 10,000,000 piso ay kabayaran sa aking oras, hindi sa aking katawan o kaluluwa. At ikatlo, huminto ako at dahan-dahang sumandal sa kanyang mesa. Magkakaroon ako ng walang limitasyong karapatang pumasok sa financial archives ng Villanueva Holdings mula sa nakalipas na 20 taon. Natigilan si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding pagkamangha na hinaluan ng panganib. Bakit mo kailangan ang archives? Dahil gusto kong malaman kung paano nagnanakaw ang mga taong nakapaligid sa iyo. Sagot ko ng walang kurap. At kung ayaw mong pumirma, ilalabas ko ang mga dokumentong ito sa media bukas ng umaga. Tingnan natin kung ibibigay pa ng pamunuan ang kumpanya sa isang pinuno na gumagamit ng kriminal na sabotahe laban sa isang simpleng mamamayan. Katahimikan ang naghari sa buong silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng ulan na humahampas sa salaming bintana. Tinitigan ako ni Gabriel na tila ba ngayon lamang niya nakita ang aking totoong pagkatao. Sa kabila ng kanyang lamig, nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kanyang labi, isang senyales ng paghanga, na mabilis din niyang itinago. Tumingin siya sa orasan sa dingding. 23 minuto na lamang ang natitira. You are playing a dangerous game, Angela, bulong niya, habang inaabot ang kanyang gintong panulat. I am not playing, Gabriel. I am surviving, tagpuan. Sagot ko. Inilagay niya ang kanyang lagda sa aking kontrata ng mabilis at walang pag-aalinlangan. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-utos sa kanyang sekretarya na ilipat ang pondo sa ospital ngayon din. Nang matapos ang tawag, kinuha ko ang aking kopya ng kontrata at maingat na inilagay ito sa aking bag. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon bago tumalikod. Welcome to my life, wife. Sabi niya, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na dahan-dahang lumalaganap sa silid. Hindi ako sumagot at naglakad palabas ng opisina. Habang pababa ako sa elevator, naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking likod, ngunit ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Binuksan ko ang aking telepono at nagpadala ng isang mensahe kay Attorney Mateo na naglalaman ng kopya ng kontratang may lagda ni Gabriel at ang mga dokumento ng kanyang sabotahe. Kung sakaling may mangyaring masama sa akin sa loob ng mansyon ng mga Villanueva, ang mga papel na ito ang magiging mitsa na magpapasabog sa kanilang buong kaharian. Hindi alam ni Gabriel na sa pagpirma niya sa kontratang iyon, hindi niya nakuha ang isang masunuring asawa na kanyang inaasahan, kundi isang lihim na hukom na magdadala ng hustisya para sa kanyang sariling pamilya. Ang mansyon ng mga Villanueva ay parang isang marangyang libingan nagliliwanag sa ginto at kristal, ngunit walang bakas ng init o buhay.
Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng naglalakihang pintuang bakal, tila naramdaman ko ang biglang pagbigat ng hangin. Hawak ko ang aking nag-iisang lumang maleta na naglalaman ng aking simpleng kasuotan at ang mga mahahalagang papel ng aking ama. Pumasok ako sa malawak na salas kung saan sinalubong ako ng malamig na tingin ng mga katulong. Sa gitna ng hagdanang gawa sa marmol, nakatayo si Teresa, ang punong katulong na may hawak na listahan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang kanyang mukha ay walang bakas ng paggalang. Inutusan po ako ni Senyora Celeste na ihatid kayo sa inyong silid. Panimula niya ang kanyang tinig ay tuyot at walang buhay. Ngunit bago iyon nais ko pong ipaalala na sa bahay na ito ang bawat isa ay may kanya-kanyang lugar. Huwag po kayong mag-asawang mag-utos sa amin ng labas sa inyong kontrata. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ko ibinaba ang aking maleta, sa halip ay mas hinigpitan ko ang aking kapit dito. Salamat sa paalala, Teresa. Sagot ko ng may kalmadong autoridad. Ngunit nais ko ring ipaalala sa iyo na habang nakasuot ang singsing na ito sa aking daliri, ako ang asawa ng may-ari ng kumpanyang nagpapasahod sa iyo. Kung may reklamo ka sa aking presensya, maaari mo itong sabihin ng direkta kay Gabriel. Ngayon nasaan ang silid ko? Natigilan si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat, hindi niya inaasahan na ang isang tila mahirap na babaeng tulad ko ay sasagot ng ganoon kabilis at kalamig. Nang walang karagdagang salita, tumalikod siya at iginabay ako patungo sa silid. Nang sumapit ang oras ng hapunan, ipinatawag ako sa malaking dining hall. Ang mesa ay pinalalamutian ng mga mamahaling plato at kubyertos, ngunit ang kapaligiran ay puno ng lason. Sa kabisera ng mesa ay nakaupo si Doña Celeste, ang tiyahin ni Gabriel, na kilala sa kanyang pagiging mapagmanipula. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Damian, ang pinsan ni Gabriel na may mapangasar na ngiti. Wala si Gabriel. May tinatapos pa raw itong emergency meeting. Maupo ka, Angela, panimula ni Doña Celeste. Ang kanyang boses ay malambot ngunit may nakatagong talim. Huwag kang mahiya. Alam kong hindi ka sanay sa mga ganitong karangyaan. Ang mga pagkain dito ay maaaring hindi katulad ng mga simpleng tinapay na ibinebenta mo sa palengke. Naupo ako ng maayos, pinanatili kong tuwid ang aking likod. Salamat, Senyora. Ang karangyaan ay madaling pag-aralan, ngunit ang tunay na kagandahang asal ay hindi nabibili ng pera. Bahagyang nanginig ang kamay ni Doña Celeste na may hawak na baso ng alak. Tumingin siya kay Damian bago muling humarap sa akin. Ang kanyang mukha ay unti-unting napuno ng huwad na pag-aalala. Nakalulungkot na kailangan mong dumaan sa ganitong kasunduan. Buntong hininga ng matanda. Natila ba naaawa siya sa aking kalagayan? Isang malaking sakripisyo ang magbenta ng sarili para sa pera. Ngunit naiintindihan ko naman mahirap ang buhay. At may sakit ang iyong lola. Dapat kang magpasalamat dahil napakabait ni Gabriel para bigyan ka ng 10 milyong piso kapalit ng iyong pirma. Sa panahong ito, mahirap nang makahanap ng ganoong kalaking halaga para sa isang walang pangalan. Naramdaman ko ang panggigigil ni Damian sa tabi habang hinihintay ang aking reaksyon. Alam kong sinusubukan nila akong sirain sa emosyonal na paraan upang ipakita sa lahat na ako ay isang mahinang babaeng madaling apihin. Ibinaba ko ang aking kutsara nang walang lumikha ng anumang tunog sa ibabaw ng plato. Tinitigan ko ng direkta ang mga mata ni Doña Celeste. Kung ang 10 milyong piso ay sapat na upang bilhin ang aking pirma para sa isang huwad na kasal. Senyora, isipin ninyo kung magkano ang halaga ng mga sekretong inyong itinatago upang mapanatili ang inyong posisyon sa kumpanyang ito. Pahayag ko sa isang patag at malamig na tinig. At tungkol sa aking dignidad, huwag kayong mag-alala. Ang dignidad ay hindi nawawala dahil sa kahirapan, kundi dahil sa mga krimeng ginagawa sa dilim upang mapanatili ang yaman na hindi naman sa inyo. Biglang naging maputla ang mukha ni Doña Celeste. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit at takot. Agad niyang hinawakan ang kanyang dibdib at nagsimulang humingang ng malalim ang kanyang klasikong pamamaraan ng pag-arte sa tuwing hindi niya kontrolado ang sitwasyon. Celeste, ano ang nangyayari sa iyo?
Bulalas ni Damian habang tumatayo upang alalayan ang kanyang ina. Tumingin siya sa akin ng may galit. Wala kang utang na loob. Inatake mo ang aking ina sa sarili niyang tahanan. Hindi ko siya inatake, Damian. Sumasagot lamang ako sa kanyang mga tanong. Seryoso kong sagot habang nananatiling nakaupo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng dining hall at pumasok si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sumuri sa silid mula sa humihingal na si Doña Celeste kay Damian na nag-aapoy sa galit hanggang sa akin na kalmadong nakatitig sa kanila. Anong kaguluhan ito? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nagpatahimik sa buong silid. Ang asawa mo, Gabriel, sumbong ni Damian. Wala siyang galang kay Mama. Sinubukan niyang saktan ang aking ina sa pamamagitan ng kanyang mga masasakit na salita. Tumingin sa akin si Gabriel. Walang emosyon ang aking mukha. Lumapit siya sa kanyang tiyahin, ngunit sa halip na mag-alala, malamig lamang siyang nagsalita sa mga katulong. Dalhin ninyo si Tia Celeste sa kanyang silid at tawagin ang kanyang doktor. At kung maaari, iwasan muna ang mga ganitong mabibigat na pag-uusap sa hapagkainan. Utos ni Gabriel. Walang nagawa si Doña Celeste kundi ang magkunwaring nanghihina habang inaalayan palabas ng silid. Sumunod si Damian sa kanila, ngunit bago lumabas nag-iwan siya ng isang matalim na tingin sa akin. Nang kaming dalawa na lamang ni Gabriel ang naiwan, tumayo ako at inayos ang aking kasuotan. Salamat sa hapunan, Gabriel. Mauuna na ako sa aking silid, sabi ko. Mag-usap tayo, Angela. Habol niya habang sumusunod sa akin patungo sa aming nakabahaging silid. Pagpasok namin sa malawak na silid na may malaking kama, hinarap ko siya. Walang bakas ng takot o reklamo sa aking mukha tungkol sa kanyang pamilya. Kung inaasahan mong iiyak ako o hihingi ng tulong sa iyo laban sa iyong tiyahin, nagkakamali ka, panimula ko. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Ang kailangan ko lang ay ang pangako mong hindi ka makikialam sa aking mga pamamaraan habang ginagawa ko ang aking bahagi sa kontrata. Tinitigan ako ni Gabriel, tila ba naghahanap ng kahit kaunting bitak sa aking malamig na pader. Ngunit wala siyang nakita. Naramdaman ko ang biglang pagdistansya ng kanyang kalooban nang mapagtanto niyang hindi ko kailanman hahayaang maging malapit kaming dalawa. Gawin mo ang gusto mo, Angela. Basta siguraduhin mong walang masisira sa plano ko laban kay Damian sa darating na board meeting. Sagot niya bago nahiga sa kabilang bahagi ng kama, pinaliligiran ang kanyang sarili ng sariling pader ng katahimikan. Lumipas ang ilang oras. Hindi ako makatulog sa bagong kapaligiran. Nang maramdaman kong malalim na ang tulog ni Gabriel, dahan-dahan akong bumangon upang kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo malapit sa silid ni Doña Celeste, nakita ko ang isang katulong na mabilis na lumabas mula sa pinto nito. May hawak siyang maliit na glass bottle na mabilis niyang itinago sa loob ng kanyang uniforme nang mapansin ang aking anino. Sa hangin ay naiwan ang isang kakaiba matapang at tila kemikal na amoy, isang amoy na hindi kailanman magmumula sa isang ordinaryong gamot sa puso. Nagkatitigan kami ng katulong sa loob ng ilang segundo bago siya mabilis na yumuko at nagmamadaling umalis pababa ng hagdan. Lihim kong tinandaan ang kanyang mukha. Sa aking pagbabalik patungo sa aking silid, napansin ko ang isang bahagyang bukas na pinto ng library. May mahinang liwanag na nagmumula sa loob at isang pamilyar na boses ang narinig kong nagbubulong sa dilim. Si Damian. Lumapit ako ng dahan-dahan, pinipigilan ang aking paghinga upang mas lalong marinig ang kanyang pakikipag-usap sa telepono. Huwag kang mag-alala. Bulong ni Damian, ang kanyang tinig ay puno ng tusong tawa. Ang matandang Cruz ay matagal nang patay at nakabaon sa lupa. Walang alam ang kanyang anak. Nandito lang siya sa mansyon para sa pera ni Gabriel. Panatilihin mo lang na malinis ang mga libro ng pananalapi. Kung sakaling magsimula siyang mag-imbestiga o maghukay sa nakaraan, sisiguraduhin kong susunod siya sa kanyang ama nang mas maaga sa inaasahan niya. Naramdaman ko ang biglang paghinto ng tibok ng aking puso. Ang aking ama. Hindi siya namatay sa isang simpleng aksidente. Sila ang may gawa nito. Ang katotohanang aking hinahanap ay mas malapit at mas mapanganib kaysa sa aking iniisip. Sa aking pagkabigla, dahan-dahan akong humakbang paurong, ngunit naging sanhi ito ng isang mahinang tunog nang tumama ang aking paa sa isang bahagi ng sahig na kahoy.
Biglang natigil ang pagsasalita ni Damian sa loob ng silid. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Sino ang nandyan? Ang galit na bulong ni Damian habang naririnig ko ang kanyang papalapit na mga hakbang patungo sa pinto. Ang dahan-dahang pagpihit ng siradura ng pinto ay bumasag sa katahimikan ng madilim na pasilyo. Naramdaman ko ang pagdaloy ng lamig sa aking likuran habang papalapit ang mga yabag ni Damian. Hindi ako nagpadala sa kaba. Mabilis ngunit walang ingay akong humakbang patungo sa gilid ng malaking orasan sa sulok. Hinayaan kong lamunin ng makapal at madilim na kurtina ang aking buong katawan. Bumukas ang pinto. Lumabas si Damian habang hawak pa rin ang kanyang telepono. Tumingin siya sa kaliwa at kanan ng pasilyo na niningkit ang mga mata sa paghahanap ng kung sinong lumikha ng tunog sa sahig. Pinatigas ko ang aking buong katawan, pinipigilan ang bawat paghinga na parang isang estatwa sa dilim. Isang minuto ng nakabibinging katahimikan ang lumipas. Nang walang makitang anuman, nagpakawala siya ng isang naiinis na ungol bago muling pumasok sa silid at isinara ang pinto. Doon ko lamang hinayaang dumaloy muli ang hangin sa aking mga baga. Ang aking isip ay hindi natakot kundi mas lalong naging alerto. Alam na ng aking kaaway na may nagmamasid sa kanya at alam ko na kung gaano kalapit ang katotohanan sa aking mga kamay. Kinaumagahan, isang formal na tanghalian ang idinaos sa malawak na hardin ng mansyon. Dumalo ang ilang mahahalagang miyembro ng Board of Directors ng Villanueva Holdings at mga malalapit na kamag-anak ng pamilya. Ang sikat ng araw ay maliwanag ngunit ang hangin sa paligid ng mahabang mesa ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Nakaupo si Gabriel sa aking tabi habang si Doña Celeste naman ay nasa kabila, pinaliligiran ng kanyang mga tapat na kaalyado. Nais makabawi ni Damian mula sa kahihiyang natamo ng kanyang ina kagabi. Kumuha siya ng isang baso ng mamahaling alak, tumayo at humarap sa akin nang may mapang-asar na ngiti. Nabalitaan ko, Angela, na napakahusay mo raw sa pagbebenta ng tinapay sa palengke. Panimula ni Damian, sapat ang lakas ng kanyang boses upang makuha ang atensyon ng lahat ng mga board member. Ngunit nagtataka lang ako. Alam mo ba kung paano pamunuan ang 1 bilyong pisong korporasyon? Baka kasi malula ka sa dami ng zero sa aming mga ledger book kapag nagsimula na ang mga seryosong transaksyon. Narinig ko ang mahihinang tawanan mula sa mga kaalyado ni Doña Celeste. Tumingin ako kay Gabriel, na natiling walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit nakita ko ang pagpiga ng kanyang kamay sa hawak na tinidor. Ibinaba ko ang aking baso nang may perpektong dahan-dahan. Tumingin ako kay Damian, ang aking mga mata ay walang kahit anong bakas ng takot o kahihiyan. Ang matematika ay walang pinipiling estado sa buhay. Damian, pahayag ko, ang aking boses ay malinaw at mariin na pumutol sa kanilang tawanan. 4.2.14. 100 piso o 100 milyong piso, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga tao lamang na nagsusulat ng mga ito ang gumagawa niyan. Madaling sabihin ang mga ganyang salita, pakutyang sagot ni Damian, habang ipinapakita ang isang makapal na folder ng ulat pananalapi ng timog na sangay ng kumpanya na kanyang pinamumunuan. Ngunit ang pamamahala sa pananalapi ng kumpanya ay nangangailangan ng utak, hindi lang ng lakas ng loob. Kung gayon, dahil dala mo ang pinakabagong ulat pananalapi ng iyong sangay upang ipagmalaki, maaari ko ba itong tingnan? Tanong ko habang itinuturo ang folder sa ibabaw ng mesa. Natawa ng malakas si Damian, iniisip na wala akong maiintindihan. Sige, huwag ka sanang sumakit ang ulo sa pagbabasa. Inabot ko ang folder. Tinuruan ako ng aking ama na basahin ang mga ledger book tulad ng pagbasa sa isang mapa ng mga lihim na krimen. Sa loob ng 3 minuto ng mabilis at tahimik na pagsusuri, ang aking mga mata ay tumama sa 3 malalaking irregularidad na sadyang itinago sa ilalim ng mga komplikadong termino ng accounting. Inangat ko ang aking tingin at tiningnan ang mga miyembro ng board na nakatingin din sa akin ng may pag-aalinlangan. Kakaiba. Panimula ko, ang aking tinig ay patag ngunit sapat ang talim upang patahimikin ang buong mesa. Sa pahina 12 sa ilalim ng logistics expenses, nagdeklara ka ng 20 milyong pisong bawas para sa transportasyon ng mga produkto. Ngunit sa ulat ng buwis sa pahina 11, ang deklarasyon ng asset depreciation ay hindi tugma sa aktwal na bilang ng inyong mga sasakyan.
Sa katunayan, humingi ka ng tax exemption para sa mga sasakyang ibinenta na 2 taon na ang nakalilipas. Ano ang sinasabi mo? Biglang sumigaw si Damian, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Hindi pa ako tapos. Patuloy ko ng walang pag-aalinlangan. Sa pahina 25 ang inyong offshore supplier, registration number, ay nakarehistro sa ilalim ng isang dummy corporation sa Panama. Sa ilalim ng batas ng korporasyon sa Pilipinas, hindi ito simpleng pagkakamali sa pagsusulat, ito ay isang sistematikong pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Agad na nagbago ang mukha ng mga miyembro ng board. Mabilis nilang kinuha ang mga kopya ng ulat sa mesa at nagsimulang mag-usap ng may matinding seryoso. Nakita ko ang pagpapawis ni Damian habang sinusubukan niyang maghanap ng mga salita upang ipagtanggol ang sarili. Walang katotohanan iyan. Gumagawa ka lang ng kwento. Sigaw ni Damian habang mabilis na lumapit upang bawiin ang dokumento sa aking mga kamay. Bago ko patuluyang masuri ang iba pang mga pahina, marahas niyang hinila ang ulat at niyakap ito sa kanyang dibdib. Natila ba isang magnanakaw na nahuli sa aking harapan. Nang makitang tuluyan, nang nasira ang reputasyon ng kanyang anak sa harap ng board, agad na tumayo si Doña Celeste habang hawak ang kanyang dibdib at humihingal ng malakas. Ang puso ko, Gabriel, ang babaeng ito, pinapatay niya ako sa stress. Sigaw ng matanda bago dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan, nagkukunwaring hihimatayin. Mabilis na nagkagulo ang mga katulong at ilang miyembro ng board upang alalayan ang matanda. Ngunit bago pa nila tuluyang mailayo si Doña Celeste, tumayo ako at lumapit sa kanyang tabi, nagkunwaring tutulong upang iayos ang kanyang posisyon. Yumuko ako malapit sa kanyang tainga, sapat lamang upang marinig niya ang aking bulong sa gitna ng ingay ng kaguluhan. Ibigay mo sa akin ang buong archive ng taong 2016 o sisiguraduhin kong ang susunod na papel na ipapakita ko sa board ay ang totoong dahilan kung bakit namatay ang aking ama. Nanlaki ang mga mata ni Doña Celeste sa matinding sindak. Ang kanyang paghingal na kanina ay huwad lamang ay biglang naging totoo nang manginig ang kanyang buong katawan. Tinitigan niya ako na parang nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Nang walang karagdagang salita, dinala siya ng mga katulong paalis sa hardin. Bumalik ako sa aking upuan nang may ganap na kapayapaan sa aking mukha. Tumingin sa akin si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na paggalang at takot sa aking kakayahan. Nang sumapit ang gabi, pumasok ako sa aking silid upang magpahinga. Habang nakaupo sa tabi ng bintana, naramdaman ko ang pagyanig ng aking lumang personal na telepono na nakatago sa ilalim ng aking unan. Kinuha ko ito. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Alam ko kung ano ang hinahanap mo sa Villanueva Holdings. Ang pulang ilaw ng natanggap na mensahe ay dahan-dahang kumikislap sa dilim ng silid, nag-iiwan ng isang mahaba at mapanganib na anino sa aking mukha. Habang tinititigan ko ang screen, tinitigan ko ang kumikislap na screen ng aking telepono. Sa loob ng ilang segundo nag-isip ako, bago mabilis na nag-type ng sagot, sino ito? Ngunit ang mensahe ay hindi na ipadala. Isang abiso ang lumitaw sa screen na nagsasabing ang numero ay hindi na aktibo o tuluyan ng binura. Ang misteryosong mensaheng iyon ay tila isang babala mula sa isang kakampi sa dilim o kaya ay isang pain mula sa isang kaaway na naghihintay ng aking pagkakamali. Hindi ko hahayaang pangunahan ako ng takot. Ang bawat segundo ay mahalaga at kailangan kong kumilos ng mas mabilis bago nila tuluyang maitago ang mga bakas ng kanilang krimen. Kinaumagahan ginamit ko ang aking karapatan sa ilalim ng kontrata upang pumasok sa archive room ng Villanueva Holdings. Ang silid na ito ay matatagpuan sa pinakamailalim na palapag ng gusali, isang lugar na bihirang puntahan ng mga ordinaryong empleyado. Habang pababa ang elevator, naramdaman ko ang paglamig ng hangin na tila ba naghahanda sa akin sa mga lihim na nakabaon sa ilalim ng lupa. Binuksan ng gwardya ang makapal na pintuang bakal ng may pag-aalinlangan, ngunit wala siyang nagawa dahil sa utos na may lagda ni Gabriel. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng luma at maalikabok na papel. Ang mga hilera ng matatangkad na metal na istante ay tila mga bantay ng nakaraan, naglalaman ng mga dokumento ng pagnanakaw at kasakiman ng pamilyang ito
sa loob ng 3 dekada. Naglakad ako sa pagitan ng mga madidilim na pasilyo hanggang sa marating ko ang seksyon ng taong 2016 ang taon kung kailan pinatay ang aking ama. Hinalughog ko ang mga makasaysayang ledger book hanggang sa mahanap ko ang malaking folder ng accounting department ng taong iyon. Dahan-dahan ko itong inilabas mula sa istante. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanginig habang hinahawi ang makapal na alikabok sa ibabaw ng balat nitong takip. Binuksan ko ang folder. Doon sa bawat pahina ay nakita ko ang pamilyar at maayos na sulat kamay ng aking ama. Siya ay isang tapat na tao na bawat sentimo ay binabantayan ng may integridad. Ngunit nang marating ko ang buwan ng Oktubre, ang buwan ng kanyang tinatawag na aksidente, nagbago ang sistema ng pagsusulat. Nakita ko ang isang serye ng malalaking paglilipat ng pondo, nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso, patungo sa mga lihim na account sa labas ng bansa. Ang mga transaksyong ito ay may tatak ng pangalan ng aking ama, ngunit ang digital signature bypass, ang autorisasyon na lumalagpas sa pangunahing sistema ng seguridad, ay may lagda ng pag-aproba na nanggaling mismo sa personal na account ni Doña Celeste. Naramdaman ko ang biglang pag-init ng aking dugo sa galit. Ginamit nila ang pangalan ng aking ama matapos siyang mamatay, o kaya ay sadyang ninakaw ang kanyang mga kredensyal habang siya ay nabubuhay pa upang gawin siyang perpektong biktima para sa kanilang sariling pagnanakaw. Ang aking ama ay namatay na may dungis ang pangalan habang sila ay nakaupo sa isang trono ng nakaw na yaman. Mabilis kong pinalit ang mga pahina upang hanapin ang pinal na ulat ng pag-audit na magpapatunay na ang bypass signature ay sadyang pinuwersa. Ngunit sa aking pagkadismaya, ang pinakamahalagang pahina, ang ulat na naglalaman ng traceroute ng digital access, ay marahas na pinunit mula sa folder. Ang natira na lamang ay ang magaspang at punit na gilid ng papel na nakakabit sa binding ng folder. Isang tao ang naunang kumuha nito. Bago ko patuluyang maisara ang folder, isang mahabang anino ang dahan-dahang gumapang sa makintab na sahig. Mula sa dulo ng pasilyo, ang tunog ng marahang hakbang ng mga sapatos ay bumasag sa katahimikan ng archive room. Mabilis kong ibinalik ang folder sa kanyang lalagyan at hinarap ang taong papalapit ng may ganap na kalmado sa aking mukha. Si Gabriel. Nakatayo siya doon, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, habang tinitigan ng istante kung nasaan ang mga dokumento ng taong 2016. You're using your contract privileges early, Angela. Panimula ni Gabriel, ang kanyang malalim na boses ay dinala ng malamig na hangin ng silid. Ano ang hinahanap mo sa mga lumang papel na ito? Gusto ko lang maintindihan kung paano binuo ng pamilyang ito ang kanilang kayamanan, Gabriel. Sagot ko habang nakahalukip-kip. Napakagandang pag-aralan kung paano ang pinakamalalaking pag-unlad ng Villanueva Holdings ay nagaganap sa parehong taon kung kailan may mga malalaking pagkalugi na isinusulat sa mga libro. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapaliit ng espasyo sa pagitan naming dalawa hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa gitna ng nagyayelong silid. Huwag kang makipaglaro sa akin. Nakita ko kung paano mo sinira si Damian kahapon. Hindi mo yon ginawa para sa kumpanya. Ginawa mo yon dahil galit ka sa amin. Hindi ako galit sa iyo, Gabriel. Bulong ko, ngunit ang bawat salita ko ay may talim ng bakal. Para magalit ako sa iyo, kailangan ko munang magkaroon ng pakialam. Ito ay purong negosyo. Mas mabuting ituon mo ang iyong pansin sa paparating na pulong ng pamunuan at hayaan mo ako sa aking pagbabasa. Tinitigan niya ang aking mga mata. Nang matagal, tila ba may hinahanap na sagot sa aking malamig na mukha. Sa isang sandali, nakita ko ang bahagyang paglambot ng kanyang tingin na sinundan ng isang seryosong babala. Mag-iingat ka, Angela. Ang archive na ito ay hindi lang libingan ng mga lumang papel. Ito rin ay libingan ng mga taong nagtanong ng mga bagay na hindi naman para sa kanila. Tumalikod siya at naglakad paalis. Ang kanyang mga yabag ay dahan-dahang nawala sa dilim. Bumalik ako sa mansyon nang sumapit ang gabi. Ang aking isip ay abala pa rin sa pag-iisip kung sino ang kumuha sa punit na pahina ng ulat. Nang buksan ko ang pintuan ng aming silid, agad na natigilan ang aking buong katawan. Ang silid ay nasa ilalim ng ganap na kaguluhan.
Ang aking maleta ay bukas at ang aking mga simpleng kasuotan ay nakakalat sa sahig. Ang aking mga personal na gamit ay hinalughog at maging ang lumang notebook ng aking ama ay tila binuksan at nirebisan ng kung sino. Naglakad ako patungo sa gitna ng silid, hindi nagpapakita ng anumang takot. Tumingin ako sa malaking salamin sa tapat ng vanity table. Sa ibabaw ng salamin gamit ang isang makapal at pulang lipstick ay may nakasulat na mga salitang naghahatid ng banta. Umalis ka bago ka matulad sa ama mo. Tinitigan ko ang pulang sulat nang walang anumang emosyon sa aking mukha. Ngunit nang lumapit ako upang masuri ang salamin, isang pamilyar na amoy ang tumama sa aking pandinig. Isang matamis at mabigat na banyagang pabango ang eksaktong amoy na nanggaling sa katulong na lumabas sa silid ni Doña Celeste kagabi. Tinitigan ko ang pulang sulat sa salamin nang may malamig na kapayapaan. Hindi ako sumigaw, hindi ako tumawag ng seguridad, at lalong hindi ako umiyak. Kumuha ako ng isang tuyong tuwalya at dahan-dahang binura ang bawat titik ng lipstick hanggang sa muling maging malinis at makintab ang salamin. Gusto nilang matakot ako at tumakbo paalis. Ang ibig sabihin lamang yon ay tama ang aking tinatahak na landas at masyadong malapit na ako sa kanilang mga itinatagong lihim. Kinaumagahan dinala sa aking silid ang isang mamahaling kahon na naglalaman ng isang emerald green na gown na binili ni Gabriel para sa gabi ng anibersaryo ng Villanueva Holdings. Sinuot ko ito, ngunit hindi bilang isang palamuti, kundi bilang aking baluti para sa darating na labanan. Itinali ko ng mataas ang aking buhok upang ipakita ang aking leeg na nagbibigay sa akin ng isang matatalas at marangal na anyo. Ginanap ang taunang gala sa malawak na ballroom ng isang sikat na 5 bituing hotel sa lungsod. Ang silid ay pinaliligiran ng mga kumikinang na kristal na ilaw marangyang tugtugan at mga mayayamang negosyante na may mga huwad ng ngiti. Sa isang sulok, nakita ko si Damian na may ibinubulong sa isang grupo ng mga board member habang itinuturo ang ilang mamamahayag na may dalang mga kamera. Nang mapansin niya ang aking pagdating, isang tusong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sumenyas siya sa mga reporter na mabilis na lumapit at pumaligid sa akin. Nagsimulang kumislap ang mga ilaw ng mga kamera sa aking mukha na nagpababa sa temperatura ng aking paligid. Mrs. Villanueva, totoo po ba na isa lamang kayong simpleng tindera ng tinapay bago ninyo pinakasalan ang CEO? Tanong ng isang reporter habang itinatapat ang mikropono sa akin. Ginamit niyo po ba ang sakit ng inyong lola upang makuha ang awa at simpatiya ni Mr. Gabriel? Dagdag pa ng isa. Isang kasunduan lamang po ba ang inyong kasal para sa mga boto sa Board of Directors? Sunod-sunod na tanong ng mga mamamahayag, sinusubukan nilang makakita ng kahit kaunting takot o kahihiyan sa aking mukha. Sa di kalayuan nakatayo si Damian habang nakahalukip-kip, naghihintay sa aking pagbagsak. Bago pa ako makapagsalita, isang mainit at matatag na kamay ang dahan-dahang humawak sa aking baywang. Humakbang si Gabriel sa aking harap. Ang kanyang malawak na pangangatawan ay naging parang isang pader na humarang sa mga kumikinang na ilaw ng mga kamera. Ang nakaraan ng aking asawa ay patunay ng kanyang lakas at integridad. Pahayag ni Gabriel, ang kanyang malalim na boses ay dinala ng mikropono ng isang reporter na naging sanhi ng biglang pagtahimik ng lahat. Siya ay isang babaeng may pambihirang talino, nagtapos na may pinakamataas na parangal sa larangan ng pananalapi at taglay niya ang aking buong paggalang. Ang sinumang nagnanais na sumira sa kanyang dangal ay direktang humahamon sa akin at sa Villanueva Holdings. Tapos na ang panayam na ito. Mabilis na umatras ang mga mamamahayag na tatakot sa malamig na awtoridad ng CEO. Ang mapang-asar na ngiti sa mukha ni Damian ay biglang napawi at napalitan ng matinding inis. Tumingin ako kay Gabriel. Naramdaman ko ang isang kakaibang tibok sa aking dibdib, ngunit mabilis ko itong pinatigas at ibinalik sa yelo. Salamat, Gabriel, bulong ko sa kanya sa isang profesional na tono habang naglalakad kami palayo. Ngunit kaya ko namang harapin ang mga ganyang sitwasyon ng mag-isa. Hindi mo kailangang magkunwaring bayani. Magkasosyo tayo sa kontratang ito, Angela. Seryoso niyang sagot habang nakatitig sa akin. Ang kahihiyan mo sa harap ng publiko ay magiging kahinaan ko rin sa kumpanya. Tama, purong negosyo lang,
Sagot ko ng may tipid ng ngiti sa aking mga labi. Sa aming pag-uwi sa loob ng marangyang limousine, ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay naging kasing bigat ng gabi. Nagsimula ng pumatak ang ulan na lumilikha ng isang marahang ritmo sa bubong ng sasakyan. Humarap sa akin si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Bakit palagi kang nagtatayo ng pader sa pagitan nating dalawa, Angela? Ipinagtanggol kita kanina. Dahil ang mga pader ang nagpapanatili sa atin na ligtas, Gabriel. Sagot ko habang nakatingin sa mga ilaw ng kalsada sa bintana. May kontrata tayong nilagdaan. Binili mo ang aking presensya upang makuha ang iyong pamana at binili ko naman ang aking karapatan upang linisin ang pangalan ng aking ama. Huwag nating paghaluin ang isang transaksyon sa isang totoong emosyon. Humigpit ang kapit niya sa kanyang tuhod. Iniisip mo ba na katulad din ako ni Doña Celeste? Iniisip ko na ang bawat isa sa pamilyang ito ay may kanya-kanyang halaga na pwedeng bayaran. Malamig kong sagot. Habang nagsasalita ako, ang aking mga mata ay tumama sa rearview mirror ng sasakyan. Si Mang Jose, ang matandang driver na naglingkod sa pamilyang Villanueva sa loob ng 15 taon at nakakilala rin sa aking ama, ay nakatitig sa akin sa salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at tila naghahatid ng isang lihim na babala. Bahagya niyang iginalaw ang kanyang ulo bilang senyas na huwag akong magsalita ng ganoong mga bagay sa loob ng sasakyang ito o kaya ay mag-ingat sa aking mga pinaniniwalaan. Ang marahang pag-ugong ng makina ay dahan-dahang huminto sa tapat ng naglalakihang pintuan ng mansyon. Ang biglang paghinto ng makina ng sasakyan sa tapat ng gate ay nag-iwan sa amin sa isang mabigat na katahimikan habang binubuksan ng mga katulong ang pinto. Pagpasok namin sa malawak na salas ng mansyon, nakatayo na doon si Attorney Sandoval, kasama ang personal na katulong ni Doña Celeste. Senyor Gabriel, Senyora Angela Pafaja. Panimula ng abogado, ang kanyang boses ay may dalang mapanirang paggalang. Nagsagawa ng isang emergency session ang Board of Directors, 2 oras ang nakalipas. Dahil sa mga isyong ibinato laban sa kredibilidad ng inyong kasunduan sa kasal, nagpasya ang pamunuan na i-freeze o pansamantalang i-hold ang lahat ng pondo para sa tulong medikal sa ilalim ng Villanueva Foundation. Tumingin siya sa akin nang may mapang-aping ngiti. Ibig sabihin nito, ang patuloy na pagpapagamot at operasyon ng inyong lola sa Villanueva Medical Center ay formal nang itinigil simula sa oras na ito. Humigpit ang kapit ko sa aking bag habang ang aking puso ay naging kasing patag ng bato. Ang bitag ay dahan-dahan nang sumasara sa aking leeg. Inasahan ni Attorney Sandoval na babagsak ang aking luha at magmamakaawa ako sa kanyang harapan. Ngunit nanatili akong nakatayo sa malawak na salas ng mansyon. Ang aking mukha ay kasing patag ng malamig na semento. Hayaan mo silang i-freeze ang pondo. Sabi ko, ang aking tinig ay bumasag sa mapang-aping ngiti ng abogado. Tumingin sa akin si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Angela, buhay ng lola mo ang pinag-uusapan dito. Alam ko, Gabriel. Ngunit meron akong sariling pondo mula sa unang bahagi ng ating kontrata. Malamig kong sagot habang binubuksan ang aking bag. Sa loob ng 10 minuto, ang lola ko ay ililipat sa isang pribadong silid sa ibang ospital, paid in full ng sarili kong pera. Akala ng iyong tiyahin ay masasakal niya ako sa pamamagitan nito, ngunit ang totoo ay binigyan niya lang ako ng perpektong dahilan upang tuluyan siyang wubasin. Kinaumagahan, mabilis na nagpatawag ng emergency board meeting si Doña Celeste. Ang opisyal na dahilan, nagnakaw di umano ako ng mga sensitibong dokumento ng pananalapi ng kumpanya mula sa archive room ng Villanueva Holdings. Nais ng matanda na gamitin ang pagkakataong ito upang mapawalang bisa ang aming kasunduan sa kasal habang tinatanggalan si Gabriel ng kanyang posisyon bilang CEO sa pagdadala ng isang kriminal sa loob ng pamilya. Ang malawak na boardroom ay puno ng mga miyembro ng pamunuan. Sa dulo ng mahabang lamesa, nakaupo si Doña Celeste habang hawak ang isang puting panyo na gawa sa mamahaling tela. Umiiyak siya ng marahan, ang kanyang tinig ay nanginginig sa huwad na lungkot upang makuha ang simpatya ng lahat. Magkakasama sa board, panimula niya gamit ang kanyang sikat na talento sa pag-arte. Inalagaan ko ang kumpanyang ito simula nang mamatay ang aking kapatid. Ngunit ngayon si Gabriel ay nagdala ng isang magnanakaw sa ating pamilya.
Ang babaeng ito ay nagnakaw ng mga mahahalagang dokumento ng pananalapi. Nang hinarap ko siya, sinigawan niya ako at tinakot ang aking buhay. Hindi na kaya ng aking mahinang puso ang ganitong kawalan ng galang. Nakatayo si Damien sa kanyang likuran, tumatango ng may huwad na katarungan, habang ang ilang miyembro ng board ay nagsimula ng magbulong-bulungan nang may galit na katitig sa amin ni Gabriel nang may pandidiri. Hahakbang na sana si Gabriel upang magsalita, ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom sa galit, ngunit dahan-dahan kong ipinatong ang aking kamay sa kanyang braso upang pigilan siya. Tumayo ako ng maayos at inayos ang aking kasuotan. Nagnakaw ng dokumento. Panimula ko ang aking boses ay patag, ngunit sapat ang lakas upang patahimikin ang buong silid. Humarap po ako sa inyo ngayon, hindi upang magtanggol sa aking sarili, kundi upang ipakita ang totoong mukha ng taong umaarte sa inyong harapan. Inilabas ko ang aking telepono at ikinonekta ito sa central audio system ng boardroom. Bago ninyo husgahan ang aking pagkatao batay sa mga luha ng isang matanda, pakinggan muna natin kung paano makipag-usap ang ating senyora sa likod ng inyong mga likod. Pinihit ko ang play button sa screen ng aking telepono. Ang mga speaker sa buong silid ay hindi naglabas ng anumang ugong ng static, kundi isang napakalinaw at tumpak na pag-record ng boses ni Doña Celeste mula sa kanyang silid. Mateo, kailangan mong pirmahan ang peking kasunduan na ito. Sasabihin mo sa pulisya na ang pamilya ni Cruz ang nagnakaw sa pondo ng Villanueva taong 2016. Kapalit nito, ililipat ko ang 5 milyong piso sa iyong account sa Panama ngayong hapon. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam. Ang mahalaga ay manatiling nakabaon ang pangalan ng patay na Ketuan. Ang bawat salita ay narinig ng lahat ng miyembro ng board. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Walang sino man ang gumalaw, maging si Damian ay tila naging estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang mga luha sa mukha ni Doña Celeste ay natuyo sa isang segundo. Ang kanyang nanghihinang anyo ay biglang napawi at napalitan ng isang mapanganib na puot. Saan mo nakuha iyan? Illegal ang pag-record na iyan, walang katotohanan ang mga sinasabi mo. Sigaw ng matanda habang tumatayo ng tuwid. Wala na ang kanyang pagkunwari bilang isang mahinang biktima. Ang boses ay hindi nagsisinungaling, Senyora Celeste. Malamig kong sagot habang nakahalokip-kip sa aking upuan. Ang pag-record na ito ay nakuha sa pasilyo sa labas ng inyong sariling silid. At tila hindi lang ang boses mo ang narito. Kasama rin dito ang digital footprint ng iyong mga transaksyon sa Panama na aking nahanap kahapon sa archives. Ang mga miyembro ng board ay dahan-dahang tumalikod sa kanya, nagsimula silang mag-usap nang may matinding pandidiri sa kanilang mga mukha. Kahit ang kanyang pinakatapat na mga kaalyado ay yumuko tumangging tumingin sa kanyang mga mata. Tapos na ang pagpupulong na ito, opisyal na pahayag ng chairman ng board. Magsasagawa ang kumpanya ng isang seryosong internal na investigasyon laban kay Doña Celeste at Damian Villanueva. Habang nagkakagulo ang mga tao palabas ng silid, ang aking mga mata ay tumama sa isang tao na nakatayo sa labas ng glass door ng boardroom. Isang matangkad at may edad ng lalaki na naka-gray na suit ang nakatitig sa nagaganap na eksena. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, mabilis niyang ibinaba ang kanyang sombrero at naglakad paalis patungo sa lobby ng elevator. Sino siya? Bago ko patuluyang maisip ang kanyang pagkakakilanlan, lumapit sa akin si Gabriel. Nang walang anumang babala, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang palad ay mainit at matatag na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa aking nagyayelong balat. Alam ko na kung sino ang pumatay sa ama mo, Angela. Bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng matinding pagmamadali. At kailangan nating umalis sa bahay na ito ngayon din. Mabilis kaming umalis sa mansyon sa ilalim ng takip ng gabi. Si Gabriel mismo ang nagmamaneho, iniiwasan ang mga pangunahing kalsada kung saan maaaring may mga matang nagmamasid sa amin. Walang sino man sa aming dalawa ang nagsalita habang tinatahak ang madilim na highway patungo sa timog. Ang tanging maririnig ay ang marahang pagugong ng makina ng sasakyan at ang tunog ng gulong na kumakapit sa basang aspalto. Dumating kami sa isang liblib at simpleng bahay bakasyonan sa gilid ng dagat sa Batangas. Ang hangin doon
ay may dalang amoy ng asin at tuyong damo, at ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa aking isipan. Naupo kami sa balkonaheng gawa sa kahoy na nakaharap sa madilim na karagatan. Inabutan ako ni Gabriel ng isang tasa ng mainit na tsaa. Sa unang pagkakataon, nakita kong wala sa kanya ang kanyang karaniwang malamig na anyo ng isang CEO. Mukha siyang pagod ngunit may lalim ang kanyang mga mata habang nakatitig sa tubig. Pumanaw ang aking ama nung bata pa ako. Panimula ni Gabriel ang kanyang boses ay naging malambot at malayo. Hindi na kayanan ng aking ina ang lungkot kaya si Tia Celeste ang nagpalaki sa akin. Pinalaki niya ako na parang isang pyesa sa chess. Ang bawat yakap at papuri na ibinigay niya sa akin ay may kapalit na interes. Hindi ako pinayagang umiyak o magkaroon ng normal na buhay ng isang bata. Hinubog niya ako upang maging perpektong tagapagmana na walang puso. Humarap siya sa akin ang liwanag ng buwan ay nagpakita ng kanyang matalas na panga. Nang makita ko kung paano ka lumaban, nalaman kong may kaluluwa ka pa, Angela. Napagtanto ko kung gaano ako kawalang buhay bago ka dumating. Tinitigan ko siya. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, ang kanyang matitigas na anyo ay dahan-dahang lumambot. Naramdaman ko ang bahagyang pagkabiyak ng yelong nakapalibot sa aking puso. Sa loob ng ilang segundo, hinayaan ko ang aking sarili na lumapit sa kanya. Hinayaang sumandal ang aking ulo sa kanyang balikat habang nilalanghap ang amoy ng cedarwood sa kanyang kasuotan. Ngunit mabilis na bumalik ang aking rasyonal na pag-iisip. Umayos ako ng upo at dahan-dahang lumayo upang ibalik ang aming distansya. Magkasosyo pa rin tayo sa isang kontrata, Gabriel. Mahinahon kong pahayag, pinapanatili kong matatag ang aking boses. Ang katarungan para sa aking ama, ang tanging dahilan kung bakit ako nandito. Tapusin muna natin ang ating napagkasunduan. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Inaasahan ko na ang ganyang sagot mula sa iyo, Angela. Tumayo si Gabriel at pumasok sa loob ng bahay. Pagbalik niya, may dala siyang isang maliit na kahon na gawa sa maitim na kahoy. Nakuha ko ito mula sa archive ng pulisya bago pa nila tuluyang sunugin ang mga lumang ebidensya sa ilalim ng utos ng aking tiyahin, sabi niya habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Sa loob ng kahon ay may nakalagay na isang kalawangin at tila baluktot na bakal ang bahagi ng brake line ng sasakyan ng aking ama mula sa taong 2016. Inabot ko ito. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa malamig at magaspang na kalawang ng metal. Sinuri ko ang dulo kung saan ito naputol. Hindi ito gasgas dahil sa pagkaluma. Ang dulo ay may malinis at tumpak na hiwa na tila ginamitan ng isang mabigat na pamutol ng bakal. Ngunit nang itapat ko ang bakal sa liwanag ng buwan, isang maliit na detalye ang nakakuha ng aking pansin malapit sa kabitang tornilyo. May maliit at magaspang na ukit ng 2 titik DV Damian Villanueva. Nanginig ang aking kamay habang hawak ang patunay. Ang katibayang mag-uugnay kay Damian sa pagpatay sa aking ama ay hawak ko na. Bago pa ako makapagsalita, isang napakalakas na kalabog sa labas ng bahay ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sinundan ito ng tunog ng nabasag na salamin sa ibaba ng balkonahe. Sa parehong sandali, ang mga dilaw na ilaw ng bahay ay kumislap ng 2 beses bago tuluyang namatay, na nag-iwan sa aming dalawa sa loob ng ganap na kadiliman. Ang temperatura sa paligid ay biglang lumamig nang pumasok ang isang malakas na ihip ng hangin mula sa bukas na bintana na naging sanhi ng marahang paggalaw ng mga kortina na tila mga puting anino sa dilim. Mabilis na gumalaw ang kamay ni Gabriel sa dilim, mahigpit niyang hinawakan ang aking braso upang hilahin ako sa kanyang likuran. "Huwag kang aalis sa tabi ko," bulong niya sa isang seryosong tono. Ang dilim ay kasing kapal ng tinta, isang pader na hindi ko masilip. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng puso ni Gabriel sa likod ng aking balikat habang nakatayo kaming dalawa sa gitna ng sala, nakikinig sa anumang tunog na magmumula sa labas. Walang ingay, walang yabag, ngunit alam kong may nagmamasid. "Angela, dahan-dahan kang humakbang patungo sa likod ng pintuan ng kusina." Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay halos hindi na naririnig, pino at puno ng tensyon. "May armas ako sa ilalim ng mesa, ngunit kailangan muna nating lumabas sa posisyong ito." Dahan-dahan kong inilipat ang aking mga paa
Maingat na iniiwasan ang bawat parte ng sahig na kahoy na alam kong siguradong lilikha ng tunog. Ngunit sa bawat hakbang ang aking pandama ay lalong tumatalas. Naamoy ko ang isang pamilyar na amoy sa hangin, ang matapang at banyagang pabango na nanggaling sa katulong ni Doña Celeste. Hindi sila mga profesional na mamatay tao. Sila ay mga taong takot na mabunyag ang kanilang mga sikreto. Nang marating namin ang kusina, isang biglang liwanag ng flashlight ang bumutas sa dilim, nagmumula sa labas ng bintana. Mabilis kaming dumapa sa sahig. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa hangin na sinundan ng tunog ng bala na bumaon sa pader kung saan kami nakatayo kanina. Hindi ito babala. Gusto nila kaming patayin. Gusto nila ang ebidensya, Trata. Bulong ko habang kinakapa ang bakal na nasa loob ng aking bag. Hindi. Gusto nilang mawala tayong dalawa sa mundong ito, sagot ni Gabriel. Sa gitna ng tensyon, kinuha ko ang aking cellphone. Pinatay ko ang screen light at dahan-dahang nag-type ng mensahe kay Attorney Mateo. Hindi ko kailangan ng tulong ng pulisya dahil ang pulisya ay madaling mabili sa bayang ito. Ang kahilanganan ko ay ang media. Gabriel, kapag sinabi kong takbo, dumiretso ka sa garahe. Ipaandar mo ang sasakyan. Utos ko. Anong gagawin mo? Ipakikita ko sa kanila kung bakit hindi dapat binabastos ang isang anak ng Villanueva Holdings. Sagot ko habang inilalabas ang aking lighter at ang isang basahan na aking binasa ng pampalinis ng sahig na nakita ko sa gilid ng kusina. Angela, delikado iyan. Wala na tayong oras. Sa isang mabilis na kilos, sinindihan ko ang basahan at inihagis ito sa direksyon ng mga lumang kahoy na crate sa labas ng bintana. Ang apoy ay agad na sumiklab, lumilikha ng isang malaking liwanag na nagbigay ng pagkakataon sa amin na makita ang aming mga kaaway. Dalawang lalaking nakasuot ng itim may hawak na baril na nakatayo malapit sa pinto. Dahil sa biglaang liwanag, nataranta ang mga lalaki. Ginamit ko ang pagkakataong iyon upang tumakbo patungo sa garahe. Sumunod si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha sa aking ginawa. Mabilis kaming sumakay sa kanyang sasakyan at pinaandar ito ng buong bilis. Iniwan ang mga lalaking nagkakagulo sa gitna ng naglalagablab na apoy. Habang binabaybay namin ang madilim na kalsada, huminga ako ng malalim. Ang aking puso ay bumabalik na sa normal na tibok. Sino ka ba talaga, Angela? Tanong ni Gabriel habang nakatitig sa daan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang isang simpleng tindera ay hindi marunong gumawa ng Molotov cocktail sa loob ng 30 segundo. Sabi ko sa'yo, natuto akong mabuhay sa paraang hindi mo mauunawaan. Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. At ngayon alam ko na kung sino ang nagpadala sa kanila. Si Damian? Hindi. Si Damian ay duwag. Ang taong nagpadala sa kanila ay mas organisado, mas malamig, at handang pumatay ng sariling kadugo para sa kapangyarihan. Tumingin ako sa aking cellphone. Nakatanggap ako ng sagot mula sa media contact na aking kinalikot kanina. Ang buong ulat tungkol sa korupsyon sa loob ng Villanueva Holdings at ang kopya ng ebidensya ng pagpatay sa aking ama ay nakatakdang lumabas sa lahat ng pangunahing pahayagan at social media channels sa loob ng 30 minuto. Saan tayo pupunta? Tanong ni Gabriel. Sa opisina ng pangunahing pahayagan sa Maynila, sagot ko. Dito magtatapos ang kanilang kapangyarihan. Nang makarating kami sa sentro ng lungsod, ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga bituin sa gitna ng gabi. Ngunit hindi ako nakatuon sa kagandahan nito. Ang aking isipan ay nakapako sa iisang layunin, ang bumawi. Habang bumababa kami sa sasakyan sa harap ng gusali ng pahayagan, nakita ko si Attorney Mateo na naghihintay sa akin kasama ang ilang mga mamamahayag na handa nang makinig sa aking kwento. Hinarap ko si Gabriel. Gabriel, kung pipirmahan mo ang diborsyo pagkatapos nito, hindi kita pipigilan. Ngunit kung nais mong bumuo ng isang tunay na kumpanya na hindi nakatayo sa dugo ng mga inosente, ngayon ang pagkakataon mo. Hindi ako lalayo sa iyo, Angela. Sagot niya habang humahakbang patungo sa akin. Hindi dahil sa kontrata kundi dahil sa wakas ay nakita ko na kung ano ang halaga ng tunay na katarungan. Pumasok kami sa gusali nang sabay ang aming mga yabag ay nagdudulot ng ingay sa tahimik na hallway, isang hudyat na ang kanilang katapusan ay nagsisimula na. Sa loob ng silid ng Editor-in-Chief, inilatag ko ang mga dokumento. Nang basahin nila ang mga ito,
Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mata. Ang kaso ng aking ama, ang mga pekeng pirma ni Doña Celeste, at ang lahat ng pagnanakaw ay ilalabas na sa buong bansa. Sigurado ka ba rito, Miss Cruz? Tanong ng editor. Ang Villanueva Holdings ay may kakayahang sirain ang sinumang susubok na bumangga sa kanila. Tumingin ako sa salamin ng opisina sa aking refleksyon. Nakita ko ang isang babaeng hindi na natatakot, isang babaeng handang sumunog sa lahat upang maibalik ang kanyang karangalan. Hayaan mo silang sumubok. Sagot ko habang nakangiti ng matamis. Dahil ang Villanueva Holdings ay hindi na pagmamay-ari ng mga taong iyon simula sa oras na ito. Ang sumunod na 24 na oras ay parang isang maingay na bagyo na dumaan sa buong bansa. Ang bawat pahina ng pahayagan, bawat news segment sa television at bawat social media post ay puno ng mukha ni na Doña Celeste at Damian Villanueva. Ang pamagat ay malinaw at nakakasilaw. Ang madilim na lihim ng Imperyong Villanueva corruption pagpatay at ang katotohanang isang dekada ng nakabaon. Nakatayo ako sa loob ng opisina ni Gabriel, pinapanood ang sunod-sunod na ulat sa television. Sa screen makikita ang mga operatiba ng NBI na pinapasok ang mansyon ng mga Villanueva. Si Doña Celeste na dating laging maayos ang buhok at nakasuot ng mamahaling alahas ay nakita sa camera na nakaposas at nakatalukbong ng jacket habang ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit habang sinusubukang takpan ang kanyang mukha. Si Damian naman ay nakita sa kabilang balita na dinala sa presinto ang kanyang yabang ay tuluyang naglaho, pinalitan ng takot na isang batang nahuli sa pagkakasala. Tapos na sila, mahinang wika ni Gabriel sa aking likuran. Humarap ako sa kanya. Hindi pa. Ang pagkulong sa kanila ay katarungan lamang para sa mga krimen, ngunit ang pagbawi sa mga ninakaw nilang yaman ay iba pang laban. Handa na ang lahat ng legal na dokumento. Sagot ni Gabriel, habang iniaabot sa akin ang isang makapal na folder. Ito ang mga dokumento na maglilipat sa kontrol ng pondo ng Villanueva Foundation, pabalik sa mga pamilyang kanilang naagrabyado. Kasama ang pondo para sa mga empleyadong tulad ng iyong ama na sa pilitang pinatalsik. Kinuha ko ang folder, ngunit may isang bagay na nakapukaw sa aking pansin. Sa ilalim ng lahat ng dokumento may isang liham na may tatak ng bangko sa ibang bansa. Ito ay isang account na nakapangalan sa akin. Ano ito, tanong ko? Ang aking personal na ipon, sagot ni Gabriel nang may seryosong tingin. Hindi ito galing sa kumpanya. Ito ay nanggaling sa mga investments na ginawa ko simula nung magsimula akong magtrabaho. Ito ay higit pa sa 10 milyong piso na pinagkasunduan natin. Ito ay para sa iyo, para sa iyong lola, at para sa iyong bagong simula. Hindi mo na kailangan ng kasunduan. Malaya ka na. Tiningnan ko ang mga numero sa pahina. Sapat na ito upang bumuo ng isang bagong buhay, malayo sa ingay ng mga Villanueva. Ngunit sa halip na makaramdam ng saya, isang kakaibang kirot ang naramdaman ko sa aking dibdib. Ang aking misyon ay tapos na. Ang taong naging dahilan ng aking pananatili sa mansyon ay wala na sa aking landas. Bakit mo ginagawa ito, Gabriel? Tanong ko, ang boses ko ay biglang naging marupok. Hindi ba't ito ang gusto mo mula pa nung una? Ang maging malaya sa kasunduang ito. Lumapit siya sa akin, ang distansya naming dalawa ay unti-unting naging wala. Inakala ko na ang kalayaan ay ang pagkawala mo sa aking buhay. Ngunit habang pinapanood kitang lumaban, napagtanto ko na ang kalayaan na tunay kong hinahanap ay ang makita kang masaya kahit hindi sa tabi ko. Bago pa ako makasagot, ang pinto ng opisina ay biglang bumukas. Si Attorney Mateo ang pumasok, mukhang nagmamadali at may dalang masamang balita. Gabriel, Angela, may problema, hingal na sabi ng abogado. Natagpuan ng pulisya ang orihinal na testimonya ni Doña Celeste sa presinto. Sinusubukan nilang ituro ang lahat ng sisi kay Damian at sa yumaong ama ni Angela upang mabawasan ang kanyang sentensya. Ngunit may nadiskubre sila, isang kasabwat na hindi natin inaasahan. Sino ang tanong ni Gabriel? Ang lolo mo, sagot ni Attorney Mateo. Ang orihinal na founder ng Villanueva Holdings. Ang kanyang mga pirma at authorization codes ang ginamit sa lahat ng iligal na operasyon mula pa noong simula. Kung mailalabas ang katotohanan ito sa publiko, ang buong kumpanya ay hindi lamang mawawala ng pangalan, ito ay tuluyang isasara ng gobyerno. Naramdaman ko ang paglamig ng buong silid. Kung isasara ang kumpanya,
mawawala ng hanap buhay ang libo-libong manggagawa na walang kinalaman sa krimen. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng aking ama upang maitayo ang pundasyon nito. Hindi natin maaaring hayaang mangyari iyan. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ito ang legado ng aking pamilya, ngunit hindi ito ang legado ng kasamaan. May isa tayong pagkakataon, wika ni Attorney Mateo. Kailangan nating patunayan na ang lolo mo ay pinilit din ni Doña Celeste sa pamamagitan ng blackmail sa kanyang huling mga taon. Ngunit kailangan natin ang original na diary ng lolo mo. Sinasabing itinago ito sa isang lugar na tanging ang pinagkakatiwalaang katiwala lamang ang nakakaalam. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang driver na si Mang Jose. Ang matandang lalaki na laging tahimik, ang laging nagmamatsyag, ang taong nagbabala sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga tingin. Alam ko kung nasaan ang diary, sabi ko nang may kasiguruhan. Mabilis kaming nagtungo sa maliit na bahay ni Mang Jose sa probinsya. Nang makita niya kami, hindi siya nagulat. Ibinigay niya sa amin ang isang maliit at kupas na notebook na nakabalot sa isang tela. Pinapangalagaan ko ito sa loob ng 10 taon. Angela Pump. Wika ng matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ang katotohanan na pilit nilang ibinaon. Ang iyong ama ang tanging nakakaalam nito, kaya siya ay kailangang tanggalin. Binuksan ko ang diary. Ang unang pahina ay naglalaman ng pangalan ng aking ama at isang mensahe. Para sa hustisya na hindi kayang bilhin ng sinuman. Habang hawak ko ang diary, nakita ko ang isang liham na nakasingit sa gitna. Liham mula sa lolo ni Gabriel para sa akin, para sa anak ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Angela, kung binabasa mo ito, alam kong tapos na ang lahat. Ang kumpanyang ito ay hindi sa amin. Ito ay sa inyo. Naramdaman ko ang pagyakap ni Gabriel sa aking balikat. Sa oras na ito, hindi na kami magkasosyo sa isang kasunduan. Kami ay 2 taong nakatayo sa gitna ng mga guho ng nakaraan, handang bumuo ng isang kinabukasan na nakabase sa totoo at hindi sa ginto. Anong gagawin natin? Tanong ni Gabriel. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng bagong lakas. Ilalabas natin ang katotohanan. Iibahin natin ang pangalan ng kumpanya at sisiguraduhin nating ang bawat sentimo ay babalik sa mga taong tunay na naghirap para rito. Ang araw ng paghuhukom ay hindi ginanap sa isang madilim na silid, kundi sa harap ng isang pampublikong pagdinig, kung saan ang bawat mamamayan ay nakatutok sa telebisyon. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat amoy ng lumang kahoy at ang tensyon ng mga taong naghihintay ng katarungan. Nakaupo si Doña Celeste sa defendant's chair, ang kanyang buhok ay hindi na maayos at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding puot habang nakatingin sa akin. Sa tabi niya si Damian ay nakayuko, ang kanyang mga kamay na nakaposas ay patuloy na nanginginig. Nang tumayo ako upang magbigay ng pahayag, ang buong silid ay tumahimik. Ibinaba ko ang diary ng lolo ni Gabriel sa mesa ng hukom. Ang mga dokumentong ito ay hindi lamang naglalaman ng mga transaction. Simula ko ang aking boses ay malinaw at hindi nanginginig. Ito ay isang kasaysayan ng sistematikong pagpatay sa integridad ng isang tao. Ang aking ama, si Ricardo Cruz, ay hindi isang magnanakaw. Siya ay isang lalaking pinatay dahil tumanggi siyang maging kasangkapan sa krimen ng taong nasa harap ninyo ngayon. Humarap ako kay Doña Celeste. Ipinapakita sa diary na ito na simula noong 2013 ikaw na ang humahawak sa mga desisyon ng founder. Ginamit mo ang kanyang sakit at edad upang takutin siya. Ikaw ang mastermind ng lahat ng illegal na paglilipat ng pondo. At ikaw ang nag-utos na putulin ang preno ng sasakyan ng aking ama nang malaman niya ang iyong mga ginagawa. Kasinungalingan. Sigaw ni Celeste, pilit na tumayo mula sa kanyang upuan, ngunit agad siyang pinigilan ng mga court officer. Ang pamilyang Villanueva ang bumuhay sa iyo. Kung wala kami, isa ka pa ring pulubi sa palengke. Tumingin ako sa kanya nang may awa. Iyan ang pagkakaiba natin, Celeste. Ang yaman na pinanghahawakan mo ay galing sa pagpatay, habang ang aking karangalan ay galing sa aking sariling paghihirap. Ang iyong pagbagsak ay hindi dahil sa akin. Ito ay dahil sa lahat ng kasamaang itinanim mo sa loob ng 20 taon. Tumayo si Gabriel at lumakad patungo sa harap ng hukom. Inilatag niya ang mga bagong corporate charter ng kumpanya.
Ang Villanueva Holdings ay hindi naiiral. Sa pangalang ito, pahayag ni Gabriel ang kanyang boses, ay puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Mula sa araw na ito, ang kumpanya ay magiging Cruz Villanueva Foundation for Integrity. Lahat ng ari-arian, lahat ng pondo at lahat ng assets na nakuha sa parang illegal ay ibabalik sa mga lehitimong may-ari at gagamitin para sa kapakanan ng mga manggagawang inapi ng nakaraang administrasyon. Ang bawat miyembro ng board na nakaupo sa gallery ay nagpalakpakan. Ang mga taong dati ay natatakot na magsalita laban kay Celeste ay unti-unting nakaramdam ng pag-asa. Ang hatol ay naging mabilis. Si Doña Celeste ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo para sa kasong murder at malversation of public funds habang si Damian ay nakatanggap ng 30 taon na sentensya. Nang ilabas sila ng korte, hindi ko hinangad na makita silang umiyak. Sapat na sa akin na nakita ko silang natalo hindi ng dahas, kundi ng katotohanan. Paglabas namin ng gusali ng korte, sinalubong kami ng maliwanag na sikat ng araw. Ang mga mamamahayag ay nag-aabang ngunit hindi na sila nagtatanong ng mga mapanirang salita. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Tapos na ang lahat, Angela, wika ni Gabriel habang nakatingin sa akin. Tumingin ako sa paligid. Ang mga taong dati ay tinapakan ng aking ama ay lumapit sa akin. May mga matandang empleyado na humahawak sa aking kamay, nagpapasalamat dahil sa wakas ay nalinis na ang pangalan ng kanilang dating kasamahan. Hindi pa tapos ang lahat, Gabriel Tad. Sagot ko habang inilalabas ang papel ng diborsyo na kanina ko padala sa aking bag. Ang kontrata natin ay nagtatapos sa sandaling malinis ang pangalan ng aking ama at ang katarungan ay makamit. Kinuha ni Gabriel ang papel. Hindi niya ito pinunit. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi ko may paliwanag. Nilagdaan ko ang diborsyo na ito dahil iyon ang gusto mo, Angela, sabi niya. Ngunit hindi ko nilagdaan ang pagtatapos ng ating samahan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kumpanya ay nangangailangan ng isang taong may talino at malasakit tulad mo. Sagot niya habang iniaabot ang isang bagong dokumento, isang kontrata ng pagiging co-founder ng Cruz Villanueva Foundation. Hindi bilang asawa kundi bilang kapantay ko sa pamumuno. Ang pondong ibinigay ko sa iyo noon ay hindi na kailangan dahil ang kumpanyang ito ay atin ng dalawa. Tumingin ako sa dokumento pagkatapos ay kay Gabriel. Ang aking puso na dati ay kasing lamig ng yelo ay nakaramdam ng isang kakaibang init. Hindi dahil sa posisyon kundi dahil sa pagkilala sa aking halaga bilang isang babae na hindi na kailangang maging martir o maging biktima. Co-founder, tanong ko. Magkapantay. Walang mas mataas, walang mas mababa, sagot niya. Ibinigay ko sa kanya ang aking kamay. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa respeto na aming binuo sa gitna ng apoy ng nakaraan. Kung gayon, Mr. Villanueva, marami pa tayong trabahong dapat gawin. Naglakad kami patungo sa sasakyan hindi na bilang dalawang estrangherong pinagtagpo ng isang pekeng kasunduan, kundi bilang dalawang tao na nagpasya na bumuo ng isang bagong pundasyon mula sa mga guho ng kasinungalingan. Sa malayo na tanaw ko si Mang Jose na nakangiti habang hinihintay kami. Alam ko na sa bawat pag-ikot ng gulong ng aming sasakyan, kami ay papalayo na sa aming nakaraan at papalapit na sa isang kinabukasan na kami ang may akda. Isang taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mga pader ng Villanueva Holdings. Ngayon, sa ilalim ng maliwanag at maaliwalas na tanghali, nakatayo ako sa gitna ng unang anibersaryo ng Cruz Villanueva Foundation. Ang dating malamig at nakakatakot na opisina ay napalitan na ng isang lugar na puno ng buhay, mga ngiti at tunog ng mga taong nagtatrabaho ng may dignidad at pag-asa. Dinala ko ang aking lola sa pagbubukas ng event. Nakita ko ang ningning sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya ang mga empleyado na dati ay inapi, ngayon ay may hawak ng sigurado sa kanilang kinabukasan. Sa bawat pagyakap at pasasalamat na aking natatanggap, unti-unti kong nararamdaman na ang bigat ng nakaraan ay hindi na nakapatong sa aking balikat. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan, nalimot ko na ang sakit. Hindi rin ito nangangahulugan na kinakalimutan ko na ang kasalanan ni na Celeste at Damian. Ang patawad ay ang aking paraan ng paglaya. Pinili kong huwag maging bilanggo ng aking galit
dahil ang galit ay isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa taong nagdadala nito. Sa pagpili kong magpatawad, binigyan ko ang aking sarili ng puwang upang lumago. Si Gabriel ay nakatayo sa aking tabi, pinagmamasdan ng mga tao. Hindi na siya ang CEO na walang pakialam sa mundo. Siya ay naging isang lalaking marunong makinig, marunong umunawa at higit sa lahat marunong magmahal ng walang pag-aalinlangan. "Masaya ka ba't?" tanong niya habang iniaabot ang isang baso ng katas ng prutas. Tumingin ako sa kanya. Ang aking puso ay payapa, isang kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Masaya ako, Gabriel. Hindi dahil sa tagumpay o sa yaman, kundi dahil sa wakas ang aking pangalan ay hindi na nakakabit sa isang utang na loob o isang kasunduan. Nakakabit na ito sa aking sariling mga gawa. Habang pinagmamasdan ko ang mga tao, napagtanto ko ang pinakamahalagang aral na aking natutunan. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakikita sa kung gaano siya katagal magtitiis, kundi sa kung paano niya pipiliing bumangon at itama ang mali. Ang pagiging nukong ay hindi pagiging walang emotion. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na maging totoo, magpatawad sa tamang panahon at magtayo ng sariling pundasyon na hindi madaling guguho. Hindi namin kailangang maging perpekto. Ang buhay ay puno ng mga basag na bahagi, ngunit katulad ng kintsugi, ang sining ng pag-aayos sa mga nabasag na seramika, gamit ang ginto ang ating mga sugat at pagkakamali ay nagiging bahagi ng ating kagandahan. Inabot ko ang kamay ni Gabriel. Sa gitna ng ingay ng pagdiriwang, tumingin siya sa akin nang may paghanga at pagmamahal na ramdam ko hanggang sa aking kaluluwa. "Handa ka na bang magsimula ng bagong yugto?" tanong niya. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti na mula sa kaibuturan ng aking puso. Handa na ako, Gabriel, hindi dahil kailangan natin ang isa't isa, kundi dahil gusto nating magkasama sa paglalakbay na ito. Sa paglubog ng araw, ang liwanag ay nagbigay ng kulay sa aming paligid. Ang nakaraan ay nagsisilbi na lamang aral, ang kasalukuyan ay aming ginagampanan, at ang kinabukasan ay aming itinatayo ng may hawak na kamay. Ang kwento ng aking ama ay hindi nagtapos sa isang trahedya. Ito ay nagpatuloy sa bawat taong aming tinulungan at sa bawat buhay na aming binago. Tapos na ang kasunduan. Nagsisimula pa lamang ang tunay na kwento ng ating pag-ibig.